Hallelujah. Amen. Sino po dito yung pinagpala ng Diyos? Amen. Hallelujah. So lahat po tayo, 'di ba, pinagpala ng ating Panginoon. At syempre, 'di ba, napakasarap sa presensya ng ating Panginoon. At wala na iba pang lugar na nais nating dapat puntahan kundi ang tahanan ng ating Panginoon. Amen. Dako na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. At ang ating pong tema this July is the unwavering faith. Amen. Na mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 10 verse 23. Sabi po dito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. Sabi po dito, 'di ba, na dapat magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi matitinag. 'Di ba? Amen. Dahil maraming salamat sa ating Panginoon, 'di ba, na ibinigay yung tema na 'to para magpaalala sa atin na yung faith na meron tayo dapat hindi tayo matitinag. Na anumang circumstances, anuman mga pagsubok, mga trials na nararanasan natin, sabi dito, 'di ba, yung faith natin dapat hindi natitinag. Kaya, amen, 'di ba? Kaya po yung title ko po ngayong gabi is Unwavering Faith, the Levites and their portion. Amen. Sino po nakakaalam po yung kwento ng hatian na po ng mana sa Old Testament? Alam niyo po yung story po noon, yung hinati na po ng Panginoon yung mana ng mga ng 12 tribes. Amen, 'di ba? So, dito po mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 1 to 8. Sabi po dito, ang mga pari ng mga Levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakakain lamang sila sa pamamagitan ng handog, sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dahil dito, ito ang kanilang mana. Verse 2, wala silang mamanahing lupain, hindi tulad ng kapwa nila Israelita. Ang Panginoon ng kanilang mana ayon sa ipinako niya sa kanila. Balikat, pisngi, at tiyan ang mga bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari. Ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo, bagong katas na ubas, langis at balahibo ng tupa. Verse 5, sapagkat sa lahat ng lahi ng Israel, sila at ang kanilang mga angkan ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa Kanya magpakailanman. Ang sinumang Levita ay naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon at makakapaglingkod siya roon sa Panginoon ng kanyang Diyos, katulad ng kapwa niya Levita na naglingkod doon sa presensya ng Panginoon. Last verse, makatanggap din siya sa kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon siyang tinatanggap mula sa iba pa kanyang ikinabubuhay. Amen. Nabasa niyo po yung ating teksto ngayong gabi. Amen. 'Di ba nasabi dito yung tribes of Levi, 'di ba? Sabi po dito na lahat nagkaroon na ng portion. Yung tribes ng Judah, nahati po sa dalawa 'yon, yung sa Manasseh, kung babasahin niyo po yung sa Old Testament, sa book ng Exodus, Deuteronomy, Leviticus, 'yon. Nahati na po siya, nabigyan na po ng portion o ng lupa yung tribes ng Judah, ng Joseph, 'di ba po? Nabigyan na po sila. Pero dito, may isang tribo po, yung tribes of Levi, na wala silang minanang lupain. Hindi sila nakatanggap ng lupa mula sa Panginoon. Tanong ko po, unfair po ba? Bilang tao po. Kayo po, halimbawa may ipapamana sa inyo yung magulang nyo, tas sa mga kapatid mo may pinamana pero sa'yo wala. Unfair po. Unfair, amen. Kasi walang natanggap ang mga Levita. Pero di ba po, kung aaralin natin yung mga Levita kasi, kung babasahin po natin ito, yung mga Levita, yung mga pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa pamilya ni Aaron, ang mga Levita po, tinawag po sila para maging pare o yung
para sila yung parang sa panahon natin, sila yung mga leaders, spiritual leaders. Then, kung babasahin po natin sa Numbers, yung mga Levita, hinati po sila. Yung iba, sila yung mga naglilinis ng church, ay ng tabernakulo, sila yung nagbabantay. So, ibig sabihin yung mga Levita, in our generation, tayo pong nagmiministeryo sa ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, Levita ka dati. Amen? So, lahat tayo na nagbiministeryo sa ating Panginoon ay mga Levita. Diba? May mga bagay, diba? May mga bagay na pinaghuhugutan tayo ng security. Diba? Para sa iba, yung pera. Kailangan natin ng pera, yung iba, trabaho, yung iba, pamilya, o kaya yung mga plano natin sa buhay. Diba? Pag meron tayo pag may pera tayo, pag may tahanan tayo na sinasulungan, kapag maganda yung trabaho natin, kapag maganda yung posisyon ng trabaho natin, di ba, kampante tayo? Amen? Kasi may nakukuhanan tayo eh. May napuprovide yung pangangailangan natin. Pero ang tanong, kapag nawala ba ang mga ito, madali bang manghina yung pananampalataya natin? Kapag nawala yung mga bagay na kinukuha na natin o yung source of income natin, kamusta po yung pananampalataya natin? Amen? Kamusta po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Kaya may tanong nga po if all your sources of security were taken away, will you still remain faithful to God? Amen? Mananatili pa ba tayong matapat sa ating Panginoon kung wala na tayong mapagkukuhanan ng source of income? Kung nandun na tayo sa sitwasyon na lugmok na tayo, na nandun na tayo sa yung sakit natin hindi na gumagaling, mananatili pa ba tayong tapat sa Panginoon? Diba? Yun yung nakita natin. Yun yung hamon na makikita natin sa binasa sa teksto natin. Na yung tribe, yung mga Levites, diba? Lahat ng mga tao sa Israel nakatanggap na ng portion, pero yung Levites hindi pa. Hindi sila nakatanggap, I mean. Diba? Sa pananaw ng tao, diba? Bilang tao, napaka-unfair po nun. Ang unfair nun bilang tao. Pero sabi ng Lord sa verse 2, di ba sabi po dito, ang Panginoon ang kanilang mana. Wala silang minanang lupa, wala silang minanang kahit na ano, pero ano po yung minana nila? Si Lord yung inheritance po nila. Amen? Di ba? Ito yung, kung i-connect natin ito sa tema natin, di ba? Tinuturuan tayo na yung pinakamahalagang kayamanan na meron tayong makakamtan ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya ang una po nating puntos is value God's presence above possessions. Amen? Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 1 to 2. Ang mga pari ng mga Levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakain lang sila sa pamamagitan ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon dahil ito ang kanilang mana. Wala silang mamanahing lupain, hindi tulad ng kapwa nila Israelita, ang Panginoon ng kanilang mana. Ayon sa ipinangako niya sa kanila. Amen? Walang earthly inheritance ang Levites. Wala silang natanggap na kahit ano. Yung ibang tribo may lupain. May lungsod sila. Diba? May mga bukirin yung ibang tribo, yung ibang tribes. Diba? Pero ang Levita ay tumanggap ng isang bagay na kailanman hindi kayang pantayan na kahit anong halaga. Amen? Kundi yun yung Panginoon mismo. Yun yung natanggap ng Levites na hindi kayang pantayan ng kahit namang halaga yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin na yung ibang tao pinagpapala tayo, ay pinagpapala yung ibang tao. O nakikita natin yung ibang tao, di ba, may mga sariling bahay. Lord, hindi naman sila naglilingkod eh. Ba't may sarili silang bahay? Ba't may mga sasakyan sila? Ba't ang ganda-ganda ng ang lalaki ng sahod nila? May source of income sila. Amen. Ako naman, Lord, naglilingkod naman ako sa'yo. Amen. Diba? Pero hindi ibig sabihin ito, kakaunti yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Pinapakita lang ng ating Panginoon sa atin na ang Diyos ang pinakamahalaga nating parte ng ating buhay. Siya ang pinakamahalagang bahagi natin. Siya ang pinakamahalagang yaman na meron tayo. Amen? Kasi yung lahat ng mga bagay na yun mawawala. Amen? Yung trabaho, yung magandang trabaho, yung malagong negosyo, yung 7 digits na bank account, diba? Yung posisyon natin, even yung diploma sa mga
Diba yung diploma natin, yung mga magagandang sasakyan, yung mga bahay, yung mga followers or like sa social media, di ba? Lahat yun mawawala. Pero take note po, hindi masama na magkaroon ng mga ito. Hindi po masama na magkaroon tayo ng sariling trabaho, na magkaroon tayo ng magandang negosyo, or yung mga position natin, yung mga sasakyan. Hindi po masama na magkaroon ng mga ito. Pero ang nagiging problema po kapag dito na tayo kumukuha ng pagtitiwala. Kapag ito yung nagiging source natin, na tuwing maganda yung trabaho natin, dun lang tayo lumalapit sa Panginoon. Pag wala na, nagdadoubt na tayo sa ating Panginoon. Amen. Kapag bumagsak na yung negosyo, bumabagsak na rin yung pananampalataya. Hindi na nagsisimba. Kasi pati linggo, nagtitinda. Amen. Pati linggo, diba? Imbis na nasa simbahan tayo para magpuri, para magpasalamat sa Panginoon, nagtatrabaho pa din tayo. Bakit? Kasi doon tayo nakatutok sa trabaho. Sa earthly inheritance na meron tayo, doon tayo nakatutok. Amen? Kaya ang gusto ng ating Panginoon na yung mga earthly inheritance natin, maaaring mawala yun. Nakita naman natin nung pandemic, amen? Na yung halaga ng pera is walang wala. Amen? Nangyari nung pandemic, nakita nyo po, na yung kahit gaano kalaki yung pera mo, walang mangyayari. Diba? Kasi bakit? Hindi ka naman makakabili. Hindi ka makakalabas. Sa classroom ay batas. Diba? Hindi tayo makakalabas, diba? Nung pandemic, nakita natin yon na yung earthly inheritance na meron tayo, hindi natin mapapakinabangan. Amen? Bakit? Nung panahon ng pandemic, yung mga bahay, ano nangyari? Di ba? May mga bahay na binibenta. May mga sasakyan, di ba? Na ibinebenta nila. Bakit? Kasi wala na silang makuhang source of income. Pero salamat sa Panginoon na naranasan natin yung pandemya para makita natin yung kahalagahan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Ganon din yung nangyari sa Levita. Sa mga Levita. Di ba? Hindi sila umasa sa earthly inheritance. Diba? Hindi sila nainggit, hindi sila nagtantrum sa Lord, but itong tribo na to meron, kami wala. Diba? Hindi naging ganun yung Levita, nagtiwala pa rin sila sa kung anong ibinigay ng Diyos para sa kanila. Kasi pinapahalagan ng mga Levita yung nagbigay kaysa sa mga regalo. Pinahalagaan ng mga Levita yung Panginoon kaysa sa earthly inheritance. Maraming tao yung lumalapit para humingi ng blessing. Amen? May mga kaibigan tayo, nagpipray para may blessing. Pero kakaunti lang ang lumalapit sa Panginoon para hanapin ang kanyang presensya. Amen po? Minsan nagpipray tayo, Lord, gusto ko po ng ganito. Gusto ko po ng ganyan. Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, pataasin niyo po gusto ko po ng financial breakthrough. Gusto ko po ng promotion. Pero ang pinakadakilang blessing po is yung presensya ng ating Panginoon. Gaya ni David. Amen? Na mababasa po natin sa Psalms chapter 27 verse 4. Sabi dito, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Amen? Sabi po dito, di ba na, isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon, ito ang ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo. Amen? Marami pwedeng hilingin si David. Amen? Pwede niyang hilingin na na tagumpay o victory habang siya'y nasa war. Di ba? Pwede siyang humingi ng kayamanan. Pwede siyang humingi ng pera. Pwede siyang humingi ng mahabang buhay. Pero ano yung hiniling ni Haring David sa Panginoon? Ano yung hiniling niya po? Yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Nawa, ganun din po tayo bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon na palagi nating hingiin ang presensya ng ating Panginoon kasi hindi yan mananakaw kailanman. Amen? Kaya tanungin po natin yung sarili natin, mas mahal ko ba yung giver kaysa sa gifts? Tanungin po natin. Kasi po, sabi po sa Matthew 6:21, di ba, alam na po natin yun na, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.
Amen? Kung ang kayamanan mo ay nasa earthly inheritance, na doon po yung puso natin. Pero kung ang kayamanan natin ng ating Panginoon, nasa Diyos ang puso natin. Amen? Kaya pangalawa po, trust God's provision above human resources. Amen? Sabi dito, pagkatiwalaan natin yung binibigay ng Lord, yung provision. Amen? Kasi pag sinabing provision, yun yung pang-araw-araw eh. Amen? Iba yung blessing. Yung blessing, yun yung pang-malakihang natin. Yung parang one time, big time. Yun yung blessing. Pero ang provision, yun yung pang-araw-araw natin. Yung needs natin. Yun yung provision, yung pagkain, yung inumin, yung tahanan, yun po yung provision. Iba po yung blessing. So, sabi kaya nilagay po yung trust God's provision kasi yung ibinibigay ng Lord is yung kailangan lang natin. Hindi niya ibinibigay yung sobra. Hindi niya binibigay yung sobra. Bakit po? Kasi kapag binigay niya yung sobra sa atin, baka hindi na tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 18, balikat, pisngi at tiyan ang bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari. Ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo, bagong katas ng ubas, langis at balahibo ng tupa. Sapagkat ang lahat ng lahi ng Israel, sila at ang kanilang mga angkan ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa Kanya magpakailanman. Amen? Kanina, di ba, sabi ko po, ang mga Levita ay wala silang sariling lupain. Wala silang bukirin. Wala silang malawak na lupain. Wala silang source of income. Wala silang permanent na source of income. Pero hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi kapag tinawag ka ng ating Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, pinabayaan ka ba ng Panginoon? Amen, di ba? Kung ang Diyos ang tumawag sa atin, di ba? Amen, siya po yung maglalaan. Maglalaan ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo tatawagin sa isang gawain para lang pabayaan niya tayo. Amen, tinawag niya tayo para ipakita ng Diyos kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Amen, nasa Kanya lang tayo tatawag, nasa Kanya lang tayo hihingi ng tulong at hindi sa anumang bagay na meron dito sa mundong ito. Kasi bakit po? God's provision teaches daily dependence. So tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Yung provision ng mga Levita nung time na yon, araw-araw. Binibigay ng Diyos araw-araw yun. So natutunan din ng mga Levita na yun na magtiwala araw-araw. Ganon din tayo. Na kapag tayo ay na ibinibigay ng Diyos, yung provision ay araw-araw, dapat araw-araw din tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Gaya ng mga Israelita nung panahon na nasa disyerto sila. Sabi po sa Exodus chapter 16 verse 4, pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moses, makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Amen? Katulad po ng mga Israelita na nasa wilderness sila. Diba? Binigyan sila ng Diyos ng supply. Binigyan sila ng Diyos ng provision, ng pagkain, yung mana na ibinigay niya para sa kanila. Sabi po dito, diba, na bawat araw mangunguha ang mga Israelita. So, araw-araw pinuprovide ng Lord yung pangangailangan ng mga Israelita. Bakit po? Binigyan niya araw-araw ang mga Israelita para matutunan ng mga Israelita na magtiwala sa Diyos. Amen. Araw-araw po. Kaya dapat araw-araw tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kasi minsan gusto natin yearly provision. Amen. Gusto natin one time, big time blessing. Pero yung gusto ng ating Panginoon, daily dependence lang. Yung pangangailangan lang natin sa isang araw para bukas, magtitiwala ulit tayo sa Panginoon na magbibigay ulit siya. Para sa susunod na bukas, magtitiwala ulit tayo na ibibigay ng Diyos yung pangangailangan natin. Amen, di ba? Kaya kadalasan, di ba, yung binibigyan ng Diyos is sapat lang para sa atin. Kaya sabi sa Matthew 6:33-34, datapot, hanapin muna ninyo ang inyong kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng
bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Kaya huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-worry para bukas, kung ano yung kakainin natin bukas. Kung ano yung ibibigay ng Diyos bukas, magtiwala lang tayo para sa araw ng bukas. Bakit po? Kasi sometimes, yung kawalan, nagde-develops po sa greater faith. Minsan yung kawalan na meron tayo, yun po yung nagiging dahilan kung ba't tumataas yung ating pananampalataya. Kaya alam niyo po, kaya ba't hindi sila binigyan ng lupa? Baka sa lupa na sila umasa. Amen? Baka hindi tayo pinopromote ng ating Panginoon sa trabaho natin, baka doon na tayo umasa. Baka hindi tayo pinagpapala ng malaki ng Diyos, baka doon na tayo umasa. Pero ang gusto ng Lord, di ba, nasa Kanya tayo umasa. Pero dahil wala tayo, o dahil hindi ibinigay ng Lord, di ba, napilitan tayong umasa sa ating Panginoon. Amen? Di ba, may mga pagkakataon po kasi na hinayaan ng Diyos na maranasan natin yung kakulangan. Maranasan natin yung shortage. Maranasan natin na walang-wala talaga tayo. Bakit po? Para mas malalo tayong matutong lumapit sa Kanya. Alam niyo po, short testimony lang po. Kami po kasi, sa totoo lang po kami mag-asawa, marami po kaming utang. Amen. Totoo po yun. Short testimony. Yun, marami po kaming utang. So, alam niyo po bakit po? Kasi kaka-deserve namin to eh. Di ba? Ganun po kami. Sige, kain tayo, deserve naman natin to. Pinagtrabahuan naman natin to eh. Amen? Then, dumadating sa time na, alam niyo po yun yung pagdating ng sahod, dun kami nagbabudget. Yung di pa pala dumadating yung sahod, nag-a-advance na kami. Kung ano yung matitira sa sahod, yun yung binabudget namin. So, nagkakaroon ng kakulangan. Kasi yung gastos na dapat budget muna bago gumastos, anong nangyayari? Gastos muna bago budget. Amen? So, alam niyo po nangyari, yun, nagkaroon kami ng utang. Malaki po. Kung alamin niyo po malaki, pero di ko po sasabihin kung magkano. So, malaki. Malaki yung utang namin. Pero alam niyo po, amen, di ba? Pero kung ano niyo po, kinausap po ng Lord yung asawa ko, si Eunice. Sabi sa kanya, sapat naman yung sahod namin. Sapat naman siya. Kasi malaki, ano kung isasama niyo po, sapat naman po talaga sa daily needs namin. Sa bills, sa pang-araw-araw. Pero sabi ng Lord, alam niyo po sabi ng Lord sa asawa ko, inabuso niyo yung blessing. Inabuso niyo. Bakit? Binigay ko yung sapat eh. Pero naghahangad kayo ng malaki. Amen? So, sabi ng Lord sa amin, tinuturuan ko kayo o dinidisiplina ko kayo para matutunan nyo kung paano disiplinahin yung blessing na binibigay ko sa inyo. So, yun po. Kaya sabi ng Lord, di ba, kaya minsan, di ba, hinahayaan ng Lord na maranasan natin to. Para, yun nga, maging ano natin, may matutunan tayo dito na mas lalo tayong lumapit, na mas lalo tayong magtiwala at hindi abusuhin yung ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Amen? Kaya hindi lahat kasi ng delay is denial eh. Amen? Balang araw sa Tikati, makikita nyo dito ikakasal na. Amen? Di ba? Kasi hindi yung denial. Di ba? Di ba? Minsan hindi lahat ng delay ay denial. Minsan ito yung training natin para mas lalo tayong lumapit at lalong lumaki yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. 'Di ba? Kaya ngayong unwavering faith yung tema natin, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung paano kikilos ang Diyos. Hindi natin alam kung paano siya kikilos sa problema natin. Hindi natin alam kung paano tayo pagagalingin ng ating Panginoon sa mga nararanasan nating sakit. Pero alam natin na kikilos at kikilos pa rin siya sa makapangyarihang paraan. Amen? Bakit? Sabi po sa Philippians 4:19, di ba? But my God shall supply all your needs, all our needs. Hindi lahat ng wants mo, pero lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya pangatlo po, sa last po, pursue God's purpose above personal comfort.
Sabi po sa Deuteronomy chapter 18 verse 6 to 8, ang sinumang Levita na naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon. At makakapaglingkod siya roon sa Panginoon na kanyang Diyos katulad ng kapwa niya Levita na naglilingkod doon sa presensya ng Panginoon. Makakatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay. Amen. Pagkatapos po na, di ba, amen? Pagkatapos na ipakita ng Diyos sa mga Levita na siya yung inheritance, o siya yung mana nung mga Levita, di ba? Di ba? Pinakita rin ng Lord na siya yung provider ng mga Levites. So, ganun din ang ating Panginoon. Naman na hindi lang sila pinagpala, hindi lang sila pinagkalooban, tinawag din sila. Amen. Gaya po natin. Diba, tinawag tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo nandito nagmi-ministeryo para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Diba, ang mga buhay ng mga Levita, amen, hindi lang umiikot yung buhay nila para maghanap ng source of income. Kundi ang buhay po ng mga Levita ay umiikot sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kumbaga yung kanilang identity ay hindi lang nakabase kung ano yung meron sila, kung ano yung natatanggap nila. Kundi yung identity po nila is nakalagay kung sino po yung pinaglilingkuran nila. Amen? Kaya kung makikita nyo po, di ba, yung puso ng mga Levita, na kahit wala silang nakuhang mana, di ba, they are willingly serve. Di ba? Willing silang maglingkod sa Panginoon. Diba, kahit na siguro naramdaman nila ng unfair, pero naglingkod pa rin sila sa Panginoon. Kaya nga po kung mababasa natin sa verse 6, di ba? Na sabi po dito na ang sinumang Levita na kasi ng lugar ng Israel, makakapunta sa lugar na pinipili at makapaglingkod siya roon sa Panginoon na kanyang Diyos. So willing po silang maglingkod. Taos-pusos po silang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po sila pinilit. Or hindi sila napilitan. Amen. May kusa silang loob na lumapit sa ating Panginoon. Amen. Ano pa po, di ba? They serve wherever God placed them. So naglingkod sila kung saan man sila nilagay ng ating Panginoon. Hindi pinili ng Levita kung saan sila ilalagay ng Diyos. Diba? Nag-serve lang sila, naglingkod lang sila sa ating Panginoon. Hindi nila tinanong ng Diyos kung saan sila pupunta. Kung saan sila inilagay ng Diyos, dun sila naglingkod. Amen? Marahil tayo, nilagay tayo ng Panginoon sa ditong company. Nilagay tayo ng ating Panginoon sa ganitong school. Alam niyo po bakit? Kasi yan yung mission field mo. That is your mission field. Kaya tayo nilagay ng ating Panginoon. Amen? Nilagay tayo ng Lord sa mga lugar na ayaw natin. Pero alam po niyo po, kikilos at kikilos pa rin po ang Diyos. No? Sabihin niyo lang po sa kaklase niyo, sabihin niyo lang po sa ka-office mate niyo na mahal sila ng Diyos. Ibahagi niyo lang po yung salita ng ating Panginoon. Paglingkuran niyo lang po yung Diyos sa workplace niyo. Paglingkuran niyo po yung Lord sa school niyo or yung iba sa business po natin. Paglingkuran niyo po yun. Paano niyo po mapaglilingkuran doon? Ibahagi mo yung salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating office mate, sa ating mga classmate po, pinaglilingkuran na rin po natin ang ating Panginoon. Amen? Sa unwavering faith po, di ba, hindi dito nakatingin kung saan yung lugar o kung saan tayo nilagay ng Diyos. Di ba? Pero nakatingin po tayo kung bakit tayo itinawag ng ating Panginoon sa lugar na yun. Bakit po? Kasi yung faithfulness is more important than convenience. Kasi hindi madaling maglingkod. Amen? Pero dahil sa katapatan ng Diyos sa atin, o dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, amen, di ba? Kailangan nating gawin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kasi minsan tatawagin tayo ng Lord sa lugar na mahirap. Tatawagin tayo ng Lord sa lugar na ayaw natin, katulad ni Jonas. Amen?
Pero anong ginawa po? Ano po nangyari? Ang Diyos pa rin po ang nagtagumpay. Amen. Ganun din po tayo. Kumilos lang po tayo. Kumbaga, yung mission field po natin, 'di ba? Magsalita ka lang, ang Lord ang magtatagumpay. Makikita mo balang araw yung seed na itinanim mo sa puso ng classmate mo, 'di ba? Hindi mo man siya makukuha pero tutubo at tutubo 'yun sa tulong po ng ating Panginoon. Amen. 'Di ba? They serve together. So nagsama-sama po silang naglingkod. So verse 8, makikita natin na pare-pareho silang tumanggap. Sabi po dito sa verse 8, makatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay. Amen? Diba? Katulad po ng ating simbahan. Amen? May mga pastor, may mga usher, may Sunday school teacher, diba po? May musicians, may usher. Diba? Marami po tayong ministry sa loob ng church, gaya po ng mga Levita. Pero magkakaiba man yung trabaho natin o magkakaiba man yung ministeryo na kinabibilangan natin, pero iisa lang po ang layunin natin. Amen? Na kundi paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya dapat wala pong nagkukumpara sa ministry. Amen? Dapat palagi nating isipin na pahalagaan natin yung mga ministeryo na meron tayo sa ating simbahan. Amen? Tsaka dapat hindi lang sa ministry, hindi lang sa loob ng ministry. Diba? Dapat mag-expand pa tayo. Amen? Dapat, halimbawa kung 5 lang yung ministry na meron sa church, magdagdag pa tayo. Amen? Pahalagaan natin yung simbahan. Kasi kaya ng Levitan, nag-serve sila together. Diba? Tulad natin, iba-iba tayo ng ministeryo pero iisa ang layunin natin. Amen? Iisa lang yung trabaho natin sa loob ng simbahang ito. Kaya dapat magmalasakit tayo sa bawat isa. Amen? Tandaan po natin na we are a body of Christ. Ang Lord ang ating ulo. Amen? Maaring ikaw, isa kang kamay, diba? Kamay na mag-aabot ng kaluluwa sa labas. Amen? Maaring ikaw yung paa na aakay sa mga taong walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya kapag nasugatan ng isang parte ng kamay, pagalingin po natin. Inumin po natin yung sugat. Amen? Kung nabalian ka kung nasugatan ka sa kaliwang kamay, yung kanang kamay ang magagamot sa kaliwang kamay. Ano pong ibig sabihin? Kapag nakikita po natin yung kapatiran natin na lumalamig o lumalayo sa presensya ng ating Panginoon, tayo po'y magmalasakit. Huwag nating hayaan na maramdaman ng kapatiran natin na kumbaga parang left sila. Kasi tandaan po natin, kapag dumadating tayo sa panlalamig, tama po, di ba? Feeling natin nalileft tayo. Amen? Feeling natin nag-iisa tayo. Pag nanlalamig tayo, tama po? Kaya kapag na-discern na natin sa kapatiran natin na nanlalamig, tayo na yung lumapit. Tayo na yung maghilom. Ipanalangin natin siya. Kumbaga tayo magkaroon ng desire na lapitan yung kapatiran natin. Amen? Kaya sabi po dito, di ba na, kung makikita po natin sa ating pinag-aralan ngayong gabi, di ba na, lahat naman tayo may ministry, lahat tayo may layunin. Ang tanong po is, komportable po ba tayong maglingkod? Amen? O karapat-dapat ba tayong maglingkod sa ating Panginoon? Amen? Dahil ang Diyos ang nagligtas sa atin, amen, karapat-dapat nating paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Kaya po sa ating pagtatapos ngayong gabi, di ba, sabi po dito, kapag ang Diyos ang ating portion, sabi po dito, His presence becomes greater than your possessions. His provision becomes greater than your resources. And His purpose becomes greater than your comfort. Amen? Kaya tayo po tumayo ngayong gabi. At humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus.